Yan, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kalalabas lang sa trabaho at mag-fishing po tayo ngayon at kakain tayo dun. So tara po, samahan nyo ako. Medyo madilim po ang kalangitan pa rin. At sana umabot tayo. Yung mga dala po natin. Ito po ako nagpark ng motor. Dito, dali natin itong mga pang-ihaw natin. Sana umabot pa po tayo. Sana hindi tayo dilibin. Pero kompleto tayo. Meron tayong dalang ilaw. Medyo nahirapan po tayo isingit yung schedule pangingisda. Kasi minsan may uti tayo. Kaya pag walang OT, diretso tayo dito. Medyo ano po tayo, hapon na nakalabas. Kaya medyo ano tayo, madilim-dilim na to. Abutin tayo siguro mga 6:30. Ayan na po yung dam oh. Mababaw na yung tubig ngayon. At pasukin po natin ngayon. Mag-isa lang tayo, solo fishing uli. At kakain tayo dito ng hapunan. Uy, wow, nak-voice over si bro. Namamatay kasi itong GoPro ko minsan at minsan nawawala ng sound. Kaya binoise over ko na lang. At paghakbang ko nga rito ng dalawa, biglang may lumipad na kulay puti. Tagak nga pala ang tawag nito sa amin. Naalala ko nga pala yung sabi ng lolo ko, maghanap daw kami ng itlog nito at gagawing anting-anting niya. Pero na-search ko sa Google, hindi pala nangingitlog ito sa Pilipinas. Isang tabi muna natin yung mga itlog-itlog na yan sapagkat nagmamahal na rin ng itlog at nagaway-away na mga tao dahil sa itlog na yan. Ang pakay natin dito ay mga isda. Ayan, pagsilip nga natin dito, ang daming isda rito. Kung susukatin natin ito at titimbangin lahat, siguro humigit kumulang. Kung mahuli siguro lahat to, mga isang truck siguro ito. Sapagkat dito sa itaas, napakalalim nito. Nakikita niyo po, naging itim. So salo po tayo. Pero magpadikit muna tayo ng ng uling para mamaya diretso ihaw na agad. Yan, tara po, pasukin natin yung dam. Pero dito tayo iikot sa kabila para hindi tayo makita ng isda. Ayun, dami pa rin dito. Kukuha lang tayo ng pamigay. At alam niyo na, pang diskarte natin sa bilang OFW. Pang ulam-ulam. Dito tayo dadaan. Parang sarap mag-ihaw doon, sa gitna doon. Daming ibon. Nawala na dito yung tulayan, no? Bumaba na dito. Ay, maliwanag pa rin po pala. Kahit medyo 5:30 na. Mamaya ko na lang suotin yung paal. Abay, may naiwan ditong pangsima. Baka sira na rin yan. Ayun, pansima oh. Kanino kaya yan? Dito tayo dadaan. Ayun po yung itsura ng dam. Delikado. Oh. Grabe, matarik pala ito. Yun. Padaan tayo. May panlima po dito iniwan. Ayun. Oh, maganda pa to. Oh, maganda pa. Ito matibay. Dalhin po natin ito. Iniwanan na lang. Lalagyan na lang natin ng ibang screen. Sa Indonesia siguro to. Ito natin mga dala-dala natin. Dito. Prepare po muna tayo. Bali maglalagay po tayo dito ng uling. Tapos tuka tayo 4 na bato. Patudungan natin yung screen. Habang tayo nangingisda, nadikit na siya para kakain tayo dito. May tubig tayo dito. Ayan. Tuto na tayo ng baluti. Nag-grip lang tayo. Kuha lang tayo ng pang ulam. Kuha tayo ng 4 na bato. Lalagay po natin dito. Yun. Huwag na natin patagalin pa, baka maunahan pa tayo sa pagkuha ng mga bato. At ito, pinuntahan ko ang grupo ng mga bato na nag-uumpukan dito, na animoy nagpapagamit at gusto magpaihaw, pero hindi sila iihawin kundi mga tilapia. Napakasarap kasing kumain habang naririnig natin ang lagaslas ng ilog at mga huni ng ibon. Pero ang mga ibon dito, gusto ko mang hulihin sila tulad ng kabataan ko, pero hindi na pwede sapagkat iniingatan nila ang kalikasan dito, lalo na't ibon. Hindi natin pwedeng hulihin dito ang ibon. Okay lang yung mga tilapia o mga isda rito sa dagat man o sa ilog, binibigyan nilang karapatan tayo ng mga isda rito. Lalo dito sa part namin sa probinsya ng Taiwan, napakaraming isda rito. Naikot ko na nga pala ang lugar dito sa amin sa may probinsyang ito at wala ako nakita na bawal mga isda rito. Mayroon ako nakita sa may bandang city na bawal mga isda. Ito yung malapit sa park at saka mapasyalan. Kaya habang sagana pa sa sandamakmak na biyaya tulad dito mga tilapia, hulihin natin at pagkakataon na ito kasi ang bilis lang magbago ng panahon. Tulad ng ilog na ito, napakaraming isda dati dito. Pero ngayon, marami pa rin isda naman pero hindi na katulad ng dati. At ito, may dinala ako ritong uli. Ito yung charcoal na bao. Maganda to. Tibay. Parang relasyon namin dati. So, mga sindihan na, naubos. Usapang uli nga pala, makwento nga lang pala sa inyo mga kabro. Sa probinsya namin, nung kabataan ko pa, 150 pesos sa sako ng baon ng uling ang binibinta ni mama.
At yung uling na nakita nyo na pinakita ko, ito'y sa baon ng niyog na high-tech na ngayon at ito'y diniscover nila. Kaya pala sa aming probinsya sa ngayon, maraming dumadayo doon para mamili ng baong uling. Kahit maski durog, binibili nila ng mura at dinadala sa planta o pagawaan para gawing ganitong uling at napakamahal nito. Ito nakikita nyo nasa 7 pirasong uling na ito. Nabili ko to nasa 220 pesos, ilang piraso lang yan. Shoutout nga pala sa nakaranas mag-uling at magkupra. Pero ang kupra ngayon hindi masyadong tumataas, lagi nakababa para mga underwear. Ay, ito nga, sinubukan ko ng mga isda rito gamit yung napulot nating pagsigpaw. Challenging nga pala ang pagsisigpaw natin dito sapagkat napakadulas ng bato dito at iniiwasan ko rin yung mga butas dito na napakalalalim. Isang pagkakamali mo, pwede kang higupin at meron po mga butas yan na hindi mo inaasahan na malalim. Nasira nga pala yung pagsigpaw ko kaya bumalik na ako sa tabi. Kaya nakahuli po tayo na isa. Ayun o. Kaya nakamatay yung ating GoPro. Hirap makahuli pala pag-araw. Ayan po, dami tilapia oh. Nakita nyo. Simula rito hanggang dyan oh. Wow, dami nating huli. Paano na to? Isang timba. Isang timba. Dami tilapia to. Hindi ko na kaya. Nalaglag. Ito natin tanggalin sa may apoy. Ito na natin titiba. Pasok na natin dito. Natanggal pa yung isa. Hindi ko na makaya. Nalalaglag na sa dami. Ito natin tanggalin sa iga. Dalawa lang nalaglag. Bayaan ko na yan. Wala, hindi na po kasya sa timba. Okay na po ito. Ang timba, hasalo na lang tayo dun. Napakababaw nga pala sa lugar na ito sa tinatapakan ko at dadalhin ko tong huli dun sa pinapaapoy natin at pagdating ko rito, pagdating po natin dito hindi pa dikit yung uling pero nag-aapoy na. Medyo nag-aalala nga pala ako sa uling dito sapagkat gagabi na pero hindi pa siya nagbabaga pero nag-aapoy na. Napakatagal na natin dinikitan yan pero hindi pa siya nagdidikit na parang baga-baga. Ang nag-aapoy lang yung plastic natin ginagamit at ito na nga inumpisahan ko ng tanggalin. Napakarami kong nahuli, malalaki pero yung mga tilapia rito hindi siya katulad ng mga tilapia doon sa ibang lugar. Ang tilapia rito, napakalaki ng mga ulo at hindi ito masyadong mahal sapagkat pag kinarni mo ang tilapia ito, ang ulo, karamihan tinatapol. Pero kung gusto mong mabilis ang huli dito sa dam, hindi ka mapapahiya sapagkat napakarami talagang isda rito. Mapira na lang kung may nangingisda. At nahirapan nga pala akong tanggalin yung mga tilapia sapagkat medyo luma na itong lambat natin, marami ng butas-butas. Pumasok kasi yung ulo sa butas, medyo naglalak siya kaya hindi na natin matanggal. Kaya medyo nahirapan ako talagang tanggalin dito yung mga tilapia kaya natagalan tayo dito. Pero tama lang yan habang hindi pa nagbabaga yung apoy natin. At ito na, nakikita natin yung apoy. Nag-aapoy siya pero hindi siya bumabaga. May ganun pala. Profile picture, kala mo sweet sila. Pero sa tunay na buhay, lagi pala nag-aaway. Napatawa ako ron. Karamihan ganyan po. Minsan, hindi mo minamay din, nagagalit siya. Mayroon palang mga relasyon na apoy, napakalaki ng apoy sa tingin ng iba, pero wala palang spark o walang init, walang goal o walang patutunguhan ng ganong relasyon. Pagtapos ng apoy, mawala ng baga at hindi nila ma-achieve ang nais nila. Kaya ito, hintayin natin magbaga rito, baka may pag-asa pa. Pero nakikita ko talaga parang nahihirapan siya magbaga. Ang hirap sumindi. Kinakailangan siguro dito gasolina ang gagamitin. At nalaki nga pala ng huli ko rito at ito, tinisilid ko na. Siguro humigit kumulang nasa 25 pieces ito. Humigit kumulang yun ha. Hindi ako pwede magkamali. Sapagkat may humigit, may kumulang. Kayo nang bahala magtansya. Hula ano? Nawala nga pala yung pagod ko pag hawak ko sa mga isda rito sa nahuli ko. At chinik ko nga pala yung apoy sapagkat nagmamadali na ako at parang nadilim na talaga. Ang oras siguro ngayon mga 6:40 na, mag-aalas 7 na yan. Maliwanag lang sa may front dito sapagkat nasa harap natin yung araw. May mga dala naman po akong ilaw kaya wag kayong mag-alala. Hindi tayo gagaya sa dati, nagagabihin tayo ng sobra-sobra. Kaya natapos na rin nating isilid at medyo madilim na. Kulang na isang timba. At ito yung ating uling, mapuod pala to. Ang tagal dumikit. Kaya overnight siguro to. So, kuha po tayo ng 4 pang ilaw. Yan, lilisan po natin ito. Yung isa po ano, walang kaliskis. Apat po lulutuin ko. Ito, yan. Ito po, hindi ko natatanggal ng kaliskis. Yan, hugasan po natin ng malinis na tubig. Pangalawang hugas na po ito.
Ihaw natin dito sa apoy. Pabagahin lang po natin. Hindi po kakayanin po ng oras natin kasi hindi pa rin nadikit yung uling natin kaya hindi tayo makapagluto dito. Uwi na lang natin sa bahay to. Yan po yung kalagayan ng uling. Oh. Kaya pa natin didikit-dikitan. Hindi pa rin nadikit. Ang mahal pa ng uling. Ito po yung mga nalinisan natin. At yung huli natin andyan. So bali gagabi na po. Ang oras po ay 6:30 na yata. Medyo madilim po. Delikado dito pag madilim sa dam na ito. Hindi natin alam kung baka bumukas bigla. Plastiko lang po ito. Iniwan po natin ditong patay yung apoy. Yan po yung dala natin. At ito, papakinabangan natin to. Ayusin natin to. Tatabi muna natin. Delikado po rito pag gabi. At marami po tumitingin kanina. Mga masyal din. Yung iba, mga ibang lahi. Baka nakakainom. Hindi natin alam yung control ng isip nila. Sunod lang po tayo mag-ihaw pag maaga-aga. Madilim na. Gusto ko mang maghapunan ng masarap dito sa ilog pero wrong timing na bilhin natin uling. Tagal nating lang isda. Dalhin ko muna tong isda sa bahay. Tapos ako na ipamigay pag yun nakakain na ako. Yan, doon po sana tayo magluluto. Mag-isa lang tayo. Yan, madilim na at sa bahay na lang tayo kumain. Nabitin nga pala ako sa lagay na ito. Kala ko kami na pero hindi pala. Ay, kala ko makakain ako rito pero hindi pala. Kaya sa bahay na lang natin ituloy yung pagluluto at nagawa tayo doon ng masarap na menu na hindi pa natin natitikman sa buong buhay natin. Wow, may ganon. Pauwi na po tayo, nakaprepare na. Ang oras ay mag-aalas 7 na po. Ito na po ako sa bahay at nakauwi na, nakaligo na rin at magluluto na tayo. So, prito po muna natin tilapia. Yeah. Habang nagpiprito po tayo dun, gawa tayo ng salad. May mangga tayo dito. Galing po ito sa kay Lupanyang. Sa parkingan kasi ng e-bike, nabangga ito nung sasakyan, nanlaglag. Sabi niya kung gusto ko daw mangga kunin ko. Kung ayaw, tapong ko daw basurahan. Nagdala po ako ng 4. Ang gagabitin nga po pala natin sibuyas, luya, mansanas, mangga, saka century egg. Sino pong nakakilala sa century egg? Yan. Century, ganun katagal binuro. Napakita ko po mamaya sa inyo kung anong klase ng laman niya. Tapang ito muna ang hiniwa ako. Kailangan maliliit. Paghiwa ko ng apple ganyan. Mahugasan po ito. Para hindi po madama yung buto. Pasensya na po sa mukha ko. Grabe ang hapdi ng mata ko dahil sa maliit na yon. Siya lang nakapagpayak sa akin. Insaladang century egg nga pala ang ating gagawin ngayon. Ito nga palang salad na ginagawa ko ngayon na inspired by Saudi Arabia. Napakarami ko nga palang experience sa mga 5-star hotel, sa mga 5-star restaurant. At nakikita ko yung mga chef doon na naging kaibigan ko. Minsan pinapatikim nila ako ng salad at tinitingnan yung mga ginagawa nila. Sabi nila basta may paminta ka, may kunting suka o lemon juice, kahit ano pwede yung paghalo-haloin at salad na. Ito na nga, nakakita tayo ng apple, mangga, century egg. Imimix natin yan sa mga sibuyas at kung may mayonnaise kayo, mas maganda. Pero tayo ngayon ay homemade lang ang gawa natin kaya basta-basta na lang yan. Pero napakasarap po niyan, lalo yung mangga na yan. Magbibigay balance po yan sa lasa. Malay natin madiscover itong menu natin na ensaladang century egg. Nako, baka dyan tayo yayaman. Pero ito, hiniwa na natin yung mangga at napakasarap ng mangga sapagkat nag-aagaw yung hinog niya sa kayong hilaw. At nakita ko nga yung tilapia natin, tahimik na. Pag tahimik na at medyo pipitik-pitik na ng konti, luto na yan. At tingnan ko nga yung balat ng tilapia, parang lecho na siya. Sarap kagatin, oh. Wow! Napakasarap po yung i-partner sa ensaladang century egg. Tara, tikman natin mamaya at balatan natin yung century egg ngayon. Nabalatan ko na po yung century egg. Ayan, nabalatan ko. Kala ko kanina naka-record. Ito po yung itsura ng century egg. Ayan, yung balat niya parang kulay nangingitim-ngitim na rin. At yung laman niya, ito po, kulay itim na rin yung laman niya. Na parang jelly na siya.
Huwag nyo aamoy kasi sobrang bango sa kabaligtaran. So hiwain natin, lagay natin sa salad. Ayan po pag hiniwa siya. Oh. Ayan, oh. Yung itim na talaga siya, parang bulok na siya. Pero yan ang gusto talaga ng mga Taiwanese, Chinese. Tagal nilang in-stock to. Ito kong hiwain kasi yung sangkalan ko mangangamoy. Yan. Isa lang po at hindi kakayanin na sikmura natin. Pero masarap po siya, may linamnam siya. Paminta. Halo-haloin lang po natin para magkumalat din yung century egg. Yung po century egg. Yan, century egg salad. Yan. Meron tayo ditong tilapia. Meron tayo ditong Yakult at may kanin na. Yan, kain po tayo. Ito na. Ready na yung ating pagkain. Hindi tayo na tuloy mag-ihaw. Dito na lang tayo. Father God, maraming salamat Panginoon sa pagkain ito. At salamat din sa pag-iingat mo sa aking pangisda. At sa buong araw na ginawa mo, salamat sa lahat-lahat ng pagmamahal mo. Lord, dinadalangin ko lahat ng nanonood ngayon na pagpalain mo. Andin Lord lagi ang aking mga mahal sa buhay. Lord, this is my prayer in Jesus' name. Amen. Yan, kain po tayo. Inubos ko na po yung bahaw na galing company. Kasi doon parang style buffet na po yung mga pagkain sa amin. Ay pag may nasusobra, binabalik. Tinatapon din lang. Tikman natin yung tilapia. Yan, unang subo ng tilapia para sa inyo. Harap. Ito po yung century egg. Papatikin ko po sa inyo. Lagyan natin konting mangga. Yan po, century egg. Tikman natin. Medyo itim-itim na siya. So sa hindi pa po sanay, so hindi niyo magugustuhan sa una. Masarap. Maganda siya, may halong mangga. Para merong panimbang. Kasi kung basta century egg lang, tatadyakan yung iyong lalamunan sa kadila, sa ilong. Yan. Kahit wala tilapia. Hindi na po ako nagsasawan kasi meron na itong century egg. Grabe naman ito. Mas na mas po yung apple. Yung mangga. Mga sibuyas, luya. Inuulam po talaga yung mangga sa lugar namin. Shoutout nga po pala, mabuhay ang mga taong malayo sa pamilya. Hindi lang mga OFW, kadalasan yung ibang nagtatrabaho rin sa Manila o sa ibang lugar malayo sa pamilya nila. Na tinitiis yung pagod, na pagdating sa kanilang room ay wala pang pagkain, na magsasaing muna o magluluto bago kumain. Na hindi katulad nung kasama pa nila ang pamilya nila, magulang nila, asawa nila, na may luto na at sabay kakain. Pero dahil sa pangarap sa buhay o pangarap sa pamilya, tiniis lumayo sapagkat malayo yung pagkakakitaan o malayo yung duty. Kaya ito, tiis lang tayo mga pars, mga Mars, mga kabro. Balang araw makakasama rin natin ang pamilya natin. Sinisingit ko nga sa aking panalangin bago matulog na sana ang Pilipinas maging bagong gobyerno. Maging katulad din o humigit pa sa Japan, Canada, Taiwan, na kadalasan hindi masyado nag-a-abroad ang mga tao na hindi lumalayo para sa pamilya. Sapagkat dito o sa ibang bansa, malalaki na yung sahod at maraming trabaho. Pero sa Pilipinas, napakahirap talaga mag-apply at naranasan ko yan. Nagtrabaho ako ng 6 years dyan. Sa mga factory, fast food, mga mall at kung saan-saan pa. Halos 6 years ako nagtrabaho at wala rin nangyari. Kulang pa at walang naipon. Pero siniswerte din naman yung iba o binibless ni Lord sapagkat maganda yung pagkakitaan. Kaya salute sa inyo. Ito ang aking obserbasyon. Isa po yata ito sa dahilan kaya maraming mga tao o Pilipino na umaalis sa bansang Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Kasi naobserbahan ko rito pagtagal ko dito sa Taiwan. Habang nakakausap ang mga kaibigan kong Taiwanese. Matatanda na sila pero nangangarap pa rin sila at hindi nawawalan ng pag-asa na balang araw magkakaroon sila ng sariling kumpanya para maging isang big time company. Ang pananaw o mentalidad ng Taiwanese o Chinese, ang kanilang isipan magkaroon ng sariling business. Pero sa mga kaibigan ko sa Pilipinas o mga kasamahan ko, kahit ako, noon ang pangarap ko magkaroon ng magandang trabaho. Hindi ko maisip na magkaroon ng business. Oo nga, maraming business mas sa atin. Pero mas maraming hindi bukas ang isip para sa pagkakaroon ng sariling business o sariling negosyo. Pero praise God, binigyan tayo ng Diyos na buhay na ganap at kasiyasiya. Na anumang tinatanggap natin sa Kanya, pinagpapasalamat natin. Anumang ginagawa natin, anumang nasa sa atin, pinagpapasalamat natin sa Diyos. Sapagkat lahat tayo babalik sa Diyos ng hubot, hubad, na walang wala at siya lamang ating pupurihin. Kaya salamat sa inyong panonood. Thanks God. God bless.